So, yan mga langga. Yan din natin lahat. So, next is hayaan na lang muna dyan para po makapagpatagas siya ng kanyang katas. Sa ganun po ay hindi magiging mansya at magbabaging tayo ulit. Isasako natin, ibabaging natin para po sa paghahaul niyan pa uwi dun sa barangay para next day ay pwede na yung ma-deliver sa ating mga suki na mga naglalakatan sa bayan ng Leon. So yun mga ka-agri, maraming salamat po. Sana po hindi kayo na boring. Ngayon po ay nagkaroon po tayo ng 14 kabuwig. Estimated natin ay mga 150 to 180 kilos po lahat yan, mga ka-agri. Kahit paano ay mayroon pa naman tayong konting kabuhayan, lalo na po ngayon berber na, dapat ay magkaroon talaga ng konting kita para sa pamilya, para sa ekonomiya. Sige po, abagan more ng ating mga lakatan. Isang magandang katanungan po yan mga ka-agri. Ngayong araw po ay sasagutin po natin yan, pero bago po yan, konting paalala lang po. So yun mga ka-agri, paano ba nadidelay yung paghinog ng bunga ng lakatan? Yung iba gusto ma-hasten, mapabilis. Pero mayroon pong paraan kung paano po na didelay para ma-preserve po. Yun po yung purpose for preservation ng bunga ng ating lakatan. Marami pong mga answers dyan. Pero dapat muna nating alamin na yung ating lakatan po dito, lalo po dito sa amin, pag na-harvest po, it takes po halos 14 days siyang mahinog kung pababayaan lang po siya. Pagkatapos siyang ma-harvest, 14 days po siya nahihinog. 10 to 14 days depending sa maturity. So sasagutin po natin yung unang-una pong reason para po ma-delay yung paghinog ng ating lakatan. Unang-unang reason po, wag po natin siyang i-harvest sa tapat talaga ng tamang maturity age niya. Kasi po yung ating lakatan po ay nagmamature po siya pagkatapos po ng 90 days. Pagkalabas po ng puso niyan, diyan tayo magbibilang 90 days pwede siyang ma-harvest. Yun po yung kanyang maturity. Dito po sa amin, mas madali po siya pag palaging mainit yung panahon, mas madali siya. Pero pag malamig yung panahon, nadidelay siya. Yun po. So yung pinakamaganda po, harvesting 2 weeks before the maturity age. Yun yung unang-unang sagot natin dyan. So ibig sabihin po, 90 days mula po ng pagkalabas ng puso minus 2 weeks, harvestin nyo na po, pwede siyang ma-harvest at that age po. Hindi po siya mas mabilis mahinog pag na na tawag na harvest siya ng early. Number 2 reason po, pag na-harvest na po natin yung ating lakatan, pag gusto nyong ma-delay yung kanyang paghinog, huwag nyong idihand. Yun po. Huwag nyong idihand. Mas napapadelay yung paghinog ng ating lakatan pag hindi po siya nadihand, compare po siya doon sa mga nadihand na. Yun po yung base sa ating experience na nalaman po natin. Huwag nyong idihand kaagad-agad kung gusto nyong ma-delay. Yun lang po yung talaga, yung pinakagawin nyo para talaga para hindi po siya kaagad-agad mahinog. Yung number 3 na alam po natin is place it in a cool, dry place. Mas malamig ang area niya, mas malamig yung temperature po niya, mas madidelay yung kanyang paghinog. Kasi pag naiinitan yung ating bunga ng ating lakatan po, nahihasten po siya kasi po mayroon po siya talagang kasama ng tawag pampahinog yung mga ginagamit natin. May ethylene po siya, mayroon na po siya talagang natural ethylene at may buhay po yung lakatan na yan na habang andyan yan sa kanyang katawan, mahihinog at mahihinog po siya kasi nag-i-aging po siya. Pero pag nasa cool place po siya, nadidelay po kasi hindi basta-basta makakalabas yung kanyang ethylene. Yung isang reason pa po na mas napapadelay po natin yung paghinog ng ating lakatan po sa pagkakaalam po natin, huwag nyo siyang isabay sa ibang fruits na mataas yung ethylene content. Huwag mo siyang itabi, kung baga. Kasi may mga prutas po pala talaga na mataas yung tawag yung ethylene content. Gaya po ng papaya, mataas pa pala yung kanyang ethylene content. Gaya po ng tisa. Ayun.
matataas yung kanilang ethylene content. Huwag nyong itabi doon kung pwede. At kung pwede po, yun, ilagay siya talaga sa area na tatamaan siya ng hangin, pero yung hangin tatama sa kanya malamig, hindi po hindi po siya mainit. Number 4 po, pag mayroon po tayong cooling area, mga masasabi nating may mga ano na tayo, may mga matataas ng level, pag mayroon kayong aircon na place, lagay yung sa aircon area. Mas napapa-delay po yung paghinog ng ating lakatan pag andyan po sa mga ganyang place. Kaya may tinatawag po tayong preservation area sa mga prutas, sa mga sa mga perishable goods. May mga refrigeration po tayong ginagamit para po ma-maintain yung freshness at saka po ma-delay yung paghinog ng ating lakatan. Yung iba pang pwedeng gawin siguro nasa sa inyo yan, i-research nyo rin po. Pero as per experience po, yun po yung alam natin na napapadelay po natin yung paghinog ng ating lakatan. Sige po, maraming salamat. Hanggang dito na lang po, Agritech Mix TV. Sana po may natutunan po tayo ngayong araw. Hanggang sa muli, God bless you. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. May ka-harvestin na naman ba tayo? Mayroon po tayo ditong ginawang experiment po. Ay talaga nahinog sa puno. Sabi nag-i-experiment po tayo dito. Sabi ko lang, tinatry ko lang na hindi siya mahinog, pero nahinog po siya. Nag-yellow na po siya. Nag-umpisa siyang mahinog. Yan po. Ayan. Ay masarap pa rin kasi yan dito sa amin. Kahit nahinog sa puno. So, para hindi po mahazen yan, kaya po lang sinabi natin sa inyo, i-harvest kasi pag hindi mo yan harvestin, kung makain niya ng nutrients sa puno mula sa lolo, tinatamaan ng sikat ng araw, mas mabilis po siya mahinog. Pero pag naputol yan mamaya, ma-cut ng pansamantala yung kanyang paghinog. Pero talagang mahihinog na. Kasi nga, maturity age na po niya talaga. Ito, mag-umpisa na dito sa taas. Nag-yellow na. Sabi ko, try ko lang na pabain yung shelf life niya. Pero hindi na pala, kaya talaga pag tama na po talaga yung kanyang time, mahihinog at mahihinog talaga siya mga kakagri. Hindi naman sayang pag hindi na ibenta, pamimigay, kakainin, masarap yan. Nako, super na super. Yung iba dito harvested na rin, pero ito binawasan na talaga yung dahon. Hindi pa siya mahihinog yun, hindi pa. Wow. Puro na lang naka-plastic yung mga bunga ng ating mga saging. Marami na.